Naging mainit kamakailan ang palitan ng salita ni Senator Robin Padilla at ni dating Secretary Ronald Llamas na nag-ugat sa issue ng China. Alamin natin ang mga pangyayari mula mismo sa political analyst at isa sa mga bigating host ng 4 Alas, si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina, Jack. Long time no see. Oo nga Yes, po, sir. sir. Namiss namin kayo. Nakita nga namin sa mga meme. Iba na itsura nyo. Kala ko, ganun na itsura nyo ngayon. Ano ba yung itsura niyo doon? Explain mo sa mga hindi nakakita. Mamaya papakita ko sa inyo. Huwag naman tayo yung pagkakalat pa. Mamaya papakita ko sa inyo. Mamaya na lang, sir. Naku, Pakita ibig ko. sabihin sikat lang si Sir Oo. Ronald. Eh. Oo. Bata nyo ako, sir. Pag hindi kayo pinapansin, ibig sabihin wala kang Oo, impact. Pero wala. pag pinapansin ka, the more memes, di ba? Di ba? The more impact. Oo, di ba? You're, Mukhang, Attention. di ba? Nina, Jack, mukhang pasayad ng pasayad yung diskurso dito sa ating bansa. Yun nga po. Gusto ko sana makipagdebate over geopolitics. Oo, eh. Yes, ano po ba? Makipagdebate over political systems. Pero, Iba, sir. nagdidebatihan ang mga banat, itsura eh. Opo. Tanggap ko naman yung lahat ng sinasabi nila na pangit ako. No, hindi naman ako Oo, may mga ganun din kasi Hindi ginawa naman din ako sa mga makikipagdebate ron. Oo naman, tsaka ang babaw nga. Kasi Sobra, dapat nga hindi nyo oo. na pinapatulan yung mga ganong klaseng diskurso po. Yan ang pagkawala ka ng wala kang masabi. Hindi mo kayang kung hindi ka Wala hindi mo kang kayang makipagsabayan sa isang Ronald Llamas. Hanggang ganyan ka lang, di ba? Pero gusto ko lang malaman, Sir Ronald, ano po ba ang pinagmulan itong sagutan nyo ni Senator Robin? Well, binabanatan kasi niya si Commodore Tariela. Tapos binabanatan din ng Chinese Embassy yung ating mga leaders, ating mga senador, ating mga kongresista, ating cabinet secretary tungkol sa kanilang criticism sa aggression ng China sa West Philippine Sea. Kaya nadawit tayo. Ang sabi ko ay dapat yung ating mga senador ay depensahan yung ating mga leader at hindi yung Chinese Embassy. Sabi kasi ni Senator Marcoleta, yung lahat ng reklamo ng Chinese Ambassador ay binanggit niya sa Senado during his privileged speech. Akala ko, abogado lang siya ng mga diskaya. Abogado rin pala sila ng Chinese Embassy. Tapos humalo rito si Senator Robin Hood Padilla. Sabi niya, itong mga critic ng China, itong mga bumabati ko sa China, ito ang mga tunay na pro-China. Dahil daw, ine-engganyo o ine-encourage nitong critic ng China na pumasok ang China sa ating teritoryo, na tayo ay lusubin. Ang sabi ko kay Senator Robin Hood Padilla, correction, nakapasok na sila. Meron na silang artificial island sa ating EEZ. At tuloy-tuloy ang kanilang aggression sa ating mga mangingisda at mga Coast Guard. Kaya sabi ko kay Senator Robin Hood Padilla, next time, i-correct lang niya yung kanyang datos dahil marami naman siyang staff sa Senado. Mukhang nagalit. At sabi nga niya, ay pagdarasal niya na ako ay gumanda ang pagkalalaki dahil pangit daw kasi ako. At sinuportahan siya nung kanyang mga kasamang mga DDS na totoo daw na pangit ako. So, umabot sa ganun level ang labanan. Kaya tanggap ko naman. Naku, hindi po Oo, hindi. Hindi kami papayag, sir. Pangit, Hindi di ba? naman, Hindi kami papayag. Hindi naman krimen. Oo. Si Senator Robin Hood Padilla na convict sa isang krimen at nahatulan ng 21 years. Medyo nabigyan lang siya ng absolute pardon ni Digong na nasa ICC ngayon dahil sa isang crimes against humanity. Kaya siya nakatakbo bilang senador. So, hindi naman krimen maging pangit. Pero yung iba talagang nagka-krimen. Oo. Di ba? Di ba? Yung iba, talaga naman may actual crime na ginawa. Oo. Although pinagsisihan Oo naman naman. ni Senator Robin daw yung kanya. Kaya nga raw siya naging mas napalapit sa masa dahil nga sa pinagdaanan niya. Pero ibang usapan rin kasi to no? Tsaka sana kung debate, yung matalinong diskurso sana ang naging ano. Pero tawag dito, Congressman tuloy. Sir Ronald, ano ang masasabi niyo doon sa yung pagtanggi ng ilang senador? Yung simpleng resolution lang na kundinahin yung ginawa ng mga Chinese diplomatic officials. Bakit hirap na hirap silang gawin ito? Yes. Parang
takot na takot sila sa China o kaya ay gusto nilang mapatikit sa China. Itong tawag ko, Unlucky Nine. Itong siyam na senador na ayaw pumirma sa resolution na kinikriticize ang China sa pag-atake sa ating mga kapwa Pilipino. Ang sabi pa ni Minority Floor Leader Alan Peter, kailangan pa daw pag-usapan ng mas malalim dahil komplikado daw itong usapin ng resolusyon na ito. Simpleng-simple lang yung resolusyon eh. No? Sinasabihan lang natin yung China, huwag naman kayong mambastos dahil bisita namin kayo rito. Sa aming bansa kasi, merong freedom of expression, merong freedom of the press. Hindi tulad sa China. At hindi namin binabanatan yung Chinese people. Ang binabanatan lang namin ay yung Communist Party of China na sinasakop yung ating teritoryo. So, bakit naman ayaw pumirma nitong siyam na senador doon sa resolution? Alam mo, Nina, Jack, dati kasi, nung panahon ng Hapon, yung mga traidor at saka mga taksil nakasuot ng bayong. Kinahihiyaan nila yung pagiging traidor. Ngayon, hindi na kinakahiya eh. Ayaw nang magsuot ng bayong. No? Kaya yun lang naman sinasabi ko kila Robin Hood Padilla at doon sa 8 niyang kasamang senador. Mahiya naman kayo. Depensahan nyo naman yung ating bansa at huwag yung dayuhang bansa na sumasakop sa ating teritoryo. Yun lang naman. Okay. And Sir Ronald, no, may tweet po si Senator Ping na sinasabing may threat laban sa Senate leadership. Ano po ba kaya ito nga sinasabi niyang ito at naniniwala po ba kayo dito? Well, ilang beses na yan nangyari. Ilang beses yun na rin ako naimpidahan para pag-usapan yan dito. Eh dahil manipis kasi, manipis yung majority, yung dami nila, laging kumakalat yung ganyang klaseng chismis. Itong pinaka-latest ay dahil natanggal si Senator Amy Marcos dun sa Foreign Affairs Committee at pinalitan siya ni Senator Erwin Tulfo. Eh ito naman kasi si Senator Amy Marcos, head siya ng Foreign Affairs Committee, tapos yung kanyang mga statements ay puro pro-China. Eh parang hindi naman maganda sa Senado na yung head ng Foreign Affairs Committee nila ay hindi tumatayo para sa ating sariling bansa. Kaya napalitan siya. Ngayon, ang chinichismis nila, siya daw ang ipapalit kay Senator Tito Soto today. Pero hindi naman nangyari. Tingin ko, marami naman mga senador, for now, ay merong political sense not to do that. Kaya yung na-chismis, na coup, napapalitan daw si Senator Soto ng isang babae, ay wala na namang nangyari today. Pero yun nga, delikado yun pag napunta sa mga pro-China senators, ang majority sa Senate, di ba? Parang hindi na natin Senate yun. Tama ba? Baka Senado na ng China yon. Kung ko lang ay katulad nitong latest survey last few days ago na pinapakita na karamihan, overwhelming majority ng mga Pilipino ay anti-China. Sana itong overwhelming majority na ito ay maging anti-Unlucky Nine. Maging anti din dito sa mga senador na pro-China. Medyo hindi pa kasi nila nakokonekta eh. Lalong-lalo na, yung iba rito ay tatakbo for re-election sa 2028. No? Lalo na yung mga tumatalon sa FIBA Games na nakasuot ng West Philippine Sea, yung pala pro-China naman pala. Okay, maiba lang po tayo ng konti dun sa pag-usapan natin yung impeachment complaint nga po, no? Na pinag-uusapan nga kanina. Yung sufficient and form. At saka substance. Ano po sa tingin nyo, based on what you've been watching and hearing, yung nangyari po ngayon na idineklara siyang sufficient in form, nagulat po ba kayo dito? And tomorrow, what do you expect? Madali naman kasing gawin yung sufficient in form. Yung bakbakan dyan ay yung sufficient in substance. Halimbawa, itong first impeachment complaint laban sa presidente, nakalagay pa ron yung kidnapping daw. Kidnapping ni ex-President Digong na pinayagan ng gobyerno at ni President Bongbong. Ikalawa, yung drug use daw. No? Ikatlo, yung command responsibility dito sa nangyayaring corruption scandal. So, Bob, ang gusto naman talaga natin ay pakinggan yung ebidensya.
at tignan kung hanggang saan ba yung ebidensya. Pero yan ay yung pag-uusapan dito sa susunod na antas ng Justice Committee kung sufficient in substance. At after nyan, ipapasa na yan sa plenary para pagbotohan. Iba naman ngayon yung naka-file today na 2 impeachment laban sa Vice President. Ayon, yung 2 naka-file ngayon ay medyo malakas dahil nga hindi lang siya generalities Very specific yung smoking gun. Ito yung mga dati na mga nakasampa sa Vice President last year na very concrete, very specific. At nadagdagan dyan yung Madriaga testimony na allegedly ay very close sa Vice President. So tingin ko, itong impeachment laban sa Vice President, mas may chance mag-prosper. Mas may chance na pumasa sa Justice Committee at pagbotohan ng plenary at makakuha ng 1/3 vote at least at umakyat sa Senado. Sige po. Kahit pinahirapan ng Supreme Court yung proseso ng impeachment. Sige po. Tingin ko malaki ang tsansa Sige. na yan ay makaabot sa Senado. Unlike yung impeachment ni PBBM. Okay. Maraming salamat po, Sir Ronald Llamas, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir. Salamat din, Magandang gabi po. Ninya at saka Jack. At maniwala pa rin kayo sa inner beauty. Yes, sir. Bata mo ako, sir. Sige po. Salamat po.